Siya si Chiming Choi. Siya naman si Gina. Nagpakasal ang dalawa sa Manila Cathedral noong May 22, 1988. Matapos ang kanilang wedding reception, tumuloy sila sa nanay ni Chiming Choi. Ayon kay Gina, imbis na sila'y maglabing-labing, natulog lang sila sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Tinalikuran pa raw ni Chiming Choi si Gina sa kama. Ganyan din ang nangyari sa ikalawa hanggang ika-4 na gabi. Dahil sa kagustuhan ni Gina na makapag-honeymoon sila in private, niyaya niya si Chiming Choi sa Baguio. Pero, in-invite ni Chiming Choi ang kanilang mga nanay, ang tsuhin niya at pati pamangkin niya. 4 days sila sa Baguio, pero sa 4 na araw na yan, walang nangyaring pagtatalik. Si Chiming Choi kasi, sinasadyang umiwas. Naglalakad ng mahaba sa labas tuwing siesta. O di kaya, nasa sala lang natutulog sa rocking chair. Halos 10 months mula nang ikasal sila, walang nangyari sa kanilang pagtatalik. Never pa raw nakita ni Gina ang private part ni Chiming Choi. Dahil sa nangyayaring ito sa kanilang relasyon, nagpa-check up ang dalawa sa isang urologist sa Chinese General Hospital. Ang findings kay Gina, normal, healthy, at virgin pa siya. Si Chiming Choi naman, pinabalik sa doktor, pero hindi na siya bumalik. Sabi ni Gina, napansin niya raw na gumagamit ng eyebrow pencil si Chiming Choi. Pati raw yung cleansing cream ng nanay niya, ginagamit ni Chiming Choi. Kaya sabi ni Gina, impotent at isang closet homosexual si Chiming Choi na never nagpakita ng private part niya. Ang claim ni Gina, pinakasalan lang daw siya ni Chiming Choi dahil gusto nito ma-maintain ang residency status niya sa Pilipinas. Kaya, nag-file ng petition for annulment si Gina. Ang sabi ni Chiming Choi, ang dahilan daw kung bakit hindi sila nagtatalik ay dahil ayaw daw ni Gina. Tuwing hinihimas daw niya si Gina, inaalis daw ang kamay niya. Kaya minsan pinwersa daw niya na makipagtalik si Gina pero hindi niya tinuloy dahil si Gina nanginginig. Pumayag si Chiming Choi sa physical examination para malaman kung impotent siya. Sa medical record, nakasaad na hindi siya impotent. Ayon sa doktor, pinag-masturbate daw niya si Chiming Choi. From 2 inches, nadagdagan daw ng 1 inch and 1 centimeter. Soft erection lang daw ang nangyari. At hindi yun ang full length, pero kayang makipagtalik. Ginrant ng RTC ang petition ni Gina. Pagdating sa Supreme Court, kung ang isang asawa, physically capable, pero ayaw makipagtalik o di kaya ayaw niyang gawin ang mga obligasyon bilang asawa at ang kanyang refusal ay constant at senseless o walang justifiable reason, then yan ay equivalent to psychological incapacity. Isa sa mga mahahalagang obligasyon ng isang asawa ayon sa family code ay procreation. Ang procreation o pag-anak ay sa pamamagitan ng sexual cooperation o pagtutulungang sexual. Ang patuloy na hindi pagtupad sa obligasyon na yan ay sisira sa integridad at kabuuan ng pag-aasawa. Ang family code na pagsasabi na ang mag-asawa ay obligadong mamuhay ng magkasama, magkaroon ng pagmamahal, respeto at katapatan sa isa't isa ay hindi nangangahulugan na yan ay dahil may legal mandate o order ng court. Ang tunay na dahilan ay ang spontaneous mutual affection ng mag-asawa sa isa't isa. Sa natural order ng mga bagay, ang sexual intimacy ang nagdudulot ng kabuuan at pagiging isa ng mag-asawa. Walang empathy na namamagitan sa kanilang dalawa. Ang empathy ay hindi lang during sex. Ang pag-asawa ay two-way process. Nararapat lang na na-e-express ng isa ang kanyang empathy sa nararamdaman ng kanyang asawa, lalo na sa oras na kailangan niya. Dahil ang empathy ang nagpapalalim ng relasyon ng mag-asawa. Ang pag-aasawa ay para sa dalawang tao na nasa hustong gulang, na tinitignan ang isang relasyon na may pagmamahal, respeto, sakripisyo, at laging may kompromiso. Ito ay para sa dalawang tao
na aware sa halaga ng pag-aasawa bilang isang mataas na social institution. Dahil dito, affirm ang annulment of marriage ng mag-asawang Chiming Choi at Gina Lau Choi. For more videos like this, please like, follow, and share. Thank you.